Samantala, irerekomenda naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawas ng kanilang premium collection rates. Ito'y matapos matuklasan sa pagdinig ng Senado kahapon na may 500 billion pesos na excess funds palang hawak ang ahensya. Narito ang ulat ni Arnold Herrera. Nakatakdang irekomenda ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawas ng contribution rates. Ito ang tiniyak ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kaugnay ng natuklasang 500 bilyong pesos na reserve na pondo ng ahensya. Ayon kay Senator Bongo, sa laki ng pondo na ito hindi na dapat humihingi pa ng karagdagang tulong sa iba o di naman kaya ay pansamantalang isuspinde ang 1% na taas kontribusyon na inanunsyo nito noong Enero ng 2024. Samantala, sa panayam sa DZRH, nagpahayag naman ng pagkalito si Senator Amy Marcos sa tila pabago-bagong desisyon ng PhilHealth sa kanilang premium collection at ang napabalitang pagbalik sa gobyerno ng halos 90 billion pesos na pondo ng ahensya. Nahihilo na nga ako sa kanila, sa totoo lang, litong-lito na ako. Tamla kulang yung pera, magdagdag ng pera. Pagkatapos may extrang pera, sinoli pa ng 90 billion. Pagkatapos ngayon, babawasan ng premium. Nakakahilo, ano ba ito? Saan ba tayo patungo talaga? Ayon sa Senadora, hindi posible na magkaroon ng excess funds ang PhilHealth at mas lalong hindi ito dapat ipasa sa National Treasury. Maganda talaga kung bawasan yung premium, pataas ng pataas. Alam naman natin, kada taon halos nagdadagdag. At itong sinasabi na transfer sa National Treasury ng excess funds, paano naman nagkaroon ng excess funds yung PhilHealth, talagang illegal. Kasi alam natin, katulad ng SSS at GSIS, pag-aariyan ng mga member. Giit pa nito, dapat ibalik ang 90 billion pesos na excess funds at hindi pwedeng palipat-lipat ang pondo ng PhilHealth dahil galing ito sa bulsa ng mga Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.